Tara mga tropa, test drive natin itong bagong X-Force 2024 model by Mitsubishi. Tara, samahan niyo ko. Ayun mga katropa, unang napansin ko dito sa bagong Mitsubishi X-Force 2024 model or 2025 na siguro siya. Napakaganda ng dashboard niya, oh. Kitang-kita niyo naman, fabric pala to. Hindi siya naka-leather pero maganda yung pagkakagawa ng Mitsubishi kasi fabric siya, gawa siya sa tela, oh. Tapos meron siyang 12.3 na inches yung monitor niya. So napakaganda, parang siya eh. Horizontal yung design, hindi siya naka-vertical eh. Tapos, meron siya ditong mga buttons, oh. Puro push button yan, wala siyang knob. Puro na rin siya electronic. Tapos, dual climate control siya, oh. Dual zone climate control. Tapos, electronic parking brake na rin siya, mga tropa. Tapos, auto hold na rin. Kapag nagpreno ka, or nasa stoplight, automatic siya mag-handbrake. Tapos, may drive mode siya. Tapos aircon, ito yung pinaka niya, oh, hazard light. Ang ganda ng design, ang ganda ng forma ng dashboard, tsaka yung interior niya, black ceiling. Tapos meron ditong lagayan ng sunglass o shades, ayun oh, meron dito. Ayan oh, tapos ito yung map light. Tapos syempre meron tayong sun visor, meron tayong vanity mirror, tsaka vanity light. Ayan oh. Ayun, ganda mga tropa. Tapos, napansin ko ito, yung speaker niya, Yamaha. Oh. Mamaya, subukan natin yung tunog niya kung maganda. I-connect natin sa Bluetooth. Tapos, yung kanyang aircon, syempre bago, malamig talaga. Yung kanyang temperature nito is mababa. Pero, nasa 18.5, 18 yung temperature niya. Kaya malamig. Oh. Glove box, naka-hydraulic na rin. Tapos meron ditong space, pwede ka maglagay ng gamit, cellphone, gano'n. Airbag sa front, dual. Meron ditong sa side airbag, no? Ayan, no? Ayan, naka-leather seat, ang ganda ng leather niya. Tapos meron ditong ayun, cooling, pwede siyang chiller, lagayan ng nagpapalamig na soft drinks. Pwede ka maglagay dito ng in-can na mga Coke, yan. 4 na bote, kasya. Leather armrest, ganda. Mamaya, ako naman mag-test drive ng X-Force. Siyempre, saan ba pwede tayo mag-drive ng parang maluwag ba? Kalsada. Dito, okay na dito. U-turn ulit tayo. Sige. Ay mga tropa, ako naman yung mag-test drive. Tara. Ayun mga tropa, tayo naman magte-test drive, no? Siyempre, isi-set muna natin yung manubela niya ayon sa aking, kung saan ako komportable. Natitilt naman siya, tsaka telescopic, So, ilalapit ko para malapit sa akin yung steering. Siyempre, hindi na mawala yung seatbelt. Right? Yun. Magandang features nito yung hindi na siya mechanical na handbrake na ginaganyan nyo pa, oh. Seat belt. Ay mga katropa, ay bukas. Seat belt. Ayun mga katropa, kapag hindi naka seat belt yung pasahero, mag-a-alarm talaga siya. Kaya nasa magandang safety feature nitong X-Force. Suabe, ang ganda, no? Meron siyang 1.5 na engine. Tama ba, sir? Tapos, meron siyang horsepower. Ilang horsepower? Napakalawa. Sige lang. Mamaya, 0 to 100 kaya natin. Kaya ba dito? Unang napansin ko agad, mga katropa, kapag nakasakay ka dito sa X-Force, ang ganda ng dashboard niya. Parang nasa futuristic na yung itsura niya. Parang nag-abang ka ng sasakyan 10 years ago. At ngayon, nandito na sa harap natin. Ayan, dinadrive na natin. Pero syempre, nice kong pasalamatan yung Mitsubishi Grand Canyon Iloilo sa pagpapahiram sa atin ng unit para i-test drive. Ayan.
Ayun mga katropa, ito, kung mapapansin nyo, ang ganda ng pinaka, ano niya, meter gauge niya, oh, fully digital siya. Kompleto yan, yung details niya, nandyan yung RPM, nandyan yung temperature, lahat, may clock, meron siyang trip, speedometer, normal mode, tapos meron siyang, ano, eco, ganun, tapos meron siyang mud, gravel, ganun, para siyang 4x4 eh. Kapag medyo lubak-lubak yung pumuntahan nyo, medyo maputik, nasa-set yan dito. Ayan yung drive mode niya. Kaya siguro kaya medyo pricey siya kasi maganda na yung features niya tsaka halos kompleto. Kahit hindi siya 4x4 ah. Ayun oh, papakita ko sa inyo. Ayan oh, meron siyang normal. Ayan oh. Meron siyang wet, gravel, mud. Ayan, di ba? Babalik natin sa normal kasi wala namang ulan. Okay na rin siya sa 1.5. Okay na yan. Medyo bitin lang tayo sa kalsada pero okay naman yung hatak niya mga tropa. Sa kanyang size ng kanyang katawan, hindi naman siya ganoon ka-delay. Tapos dito mga tropa, meron din siyang space dito. Tapos ito, naka-Yamaha na rin siya dito, speaker. Dito Yamaha, lahat ng speakers niya Yamaha. Subukan natin yung tunog niya mamaya kung ano ba talaga yung tunog ng Yamaha. Ayan. Ayun mga katropa, naka-automatic parking ako. Kapag nasa stoplight ka, auto-hold na siya mga katropa, hindi na siya kailangan i-handbrake. I-release nyo lang yung paa nyo sa preno, hindi na siya tatakbo. Yan yung kagandahan ng auto-hold na yan. Para hindi na kayo mahirapan sa pag ganon-ganon ng handbrake nyo. Tapos, yung nagustuhan ko rin dito, syempre, yung kanyang ceiling talaga. Black interior niya kasi hindi siya dumihin. Yan yung katagalan kasi kapag yung sasakyan, nasa 5 years above, napapansin ko na nagiging madumi yung ceiling niya. So, ito ngayon, naka-black na siya, kaya hindi siya ganun kadumihin. Yan. Tapos, meron din siyang, cruise control. Ayan, no? Yan, may cruise control din siya, mga tropa. Tapos, meron siyang warning ng, lane departure warning light. Tapos, meron siyang, voice control. Ayan, voice command. Tapos, phone. Yan. Tapos, dito naman sa kabila, meron siyang audio control dito. Yan, mga tropa. Tapos, ito yung bagong design ng Mitsubishi, yung kanyang steering. Meron siyang 3-spoke na steering wheel, yung design ng kanyang manibela, no? Yan. Tapos, syempre, logo ng Mitsubishi. Airbag. Tapos, meron din aircon dito sa tuhod, oh. Yan, oh. Meron ng, aircon. Yun. Number 1 din to, paparelax ng driving mo kasi naka-aircon na yung tuhod mo. Tapos, ang kagandahan, kasi kahit nasa traffic ka, nasa drive pa rin yung gear mo, hindi ka na kailangan magpreno. Kapag nag-green light ka na, tapakan mo lang yung acceleration pedal, tatakbo na siya. Hindi ka na kailangan magbaba ng handbrake. Ayan. Tapos, syempre, ayan, may mga controls din dito. Ayan, maganda yung pagkakagawa ng controls niya dito. Ayan, oh. Malinis tingnan. Ayun. Syempre, nais kong pasalamatan uli. Mitsubishi Grand Canyon, Iloilo. Q's Grand Canyon, mga tropa, sa gustong bumili ng unit nila. Ayan, dito, available yan. Sa lahat ng gusto na unit ng Mitsubishi, meron silang available dyan. Message nyo lang yung kanilang page. Ayan. Tapos, salamat kay Kuya. Ayan, ano pangalan mo, Kuya? Ha? Ivan? Ayan, pasalamat kay Ivan. Siya yung nagda-drive talaga dito, nag-a-assist sa atin pag nag-drive tayo ng kanilang test drive unit. Ayan, pakita mo yung likuran, no? Ganda ng likuran, no? Spacious din siya, oh. Maluwag. Pwedeng, 5-seater. 5 to 6, kasya dyan. Ayan. Black leather, oh. Ganda ng leather niya, malambot. Ayan. Sarap upuan, hindi nakakapagod to. Yun mga katropa, excited din ako na ipahiram sa atin ng Mitsubishi Grand Canyon itong unit na to kasi meron silang lending out ng unit. Ipapahiram nila for 2 days. Ngayong July daw yon, abang-abang tayo.
magfo-full review tayo nun mga katropa para ipakita ko sa inyo yung complete na review dito sa sasakyan na to. Tsaka yung mga fuel consumption niya, papakita natin. Right? Ayan, naka-auto hold tayo. No? Hindi tayo nakapak sa preno, pero hindi umaalis yung sasakyan. Try natin yung Bluetooth mo. Ayun mga katropa, kung napakinggan niyo yung kanyang music, okay na okay din siya. Meron siyang base siya. Hindi rin siya na ilalayo sa mga JBL, sa mga Harman Kardon na stereo ng sasakyan. Maganda siya. Yamaha lahat. Ayos. Alright. Ayun mga katropa. Sa suspension test naman tayo mga katropa. Ayun, sa suspension test naman tayo. Although hindi natin masusubukan yung talagang suspension nito kasi puro semento dito, pero sa full review natin masusubukan natin to. Ito, maganda yung yung interior niya, hindi siya ganun kaingay. Tapos sa may humps, okay din. Tapos dito sa loob, hindi siya ganun kagaralgal. Alam naman natin, syempre bago. Para siyang kahit mag 5 years yung sasakyan mo, hindi siya ganun katagtag tingin ko Parang siksik na siksik Ayun. Tapos mag-U-turn tayo dito. Yun, meron siyang sports mode. Ayan. Pindutin mo nun dito. Ganon dyan. Ayan, Matawag lang mo ka kung okay naman yung hatak niya mga tropa para sa akin. Ayun mga tropa, overall, okay na okay itong Mitsubishi X-Force. Nice talaga yung kanyang interior. Gusto ko. Napaka-comfort niya. Ayun ang lambot ng armrest. Tapos dito sa kabilang manubela. Ayun, syempre, sa mga gustong mag-test drive, meron silang event dito. July 5 to 7 yan mga katropa. Ito pa mga katropa, yung kanyang steering wheel, napakalambot. Naka-electronic power steering na rin siya. Kaya napaka-comfy niya. Kahit babae mag-drive nito, kayang-kaya kasi hindi siya mahirapan dito. Malambot siya mga tropa. Ayan mga tropa, meron siyang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Ayan kompleto yan. Para kang naka-tablet kapag dito ka sa loob. Ayan. So ayun mga tropa, salamat sa inyo sa panonood ng aking vlog. Siyempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe on my YouTube channel and hit notification bell para updated kayo sa i-upload ko na video. Pabalik na tayo. Maraming salamat. Ciao. Get ready. Drop the beat.